Idinidikit niya sa akin yung baba niya. Tapos minsan maglilinis ako ng cupboard sa kusina. Magugulat na lang ako na may sumasapon na sa pitan ko. May humihimas na. Pumwesto siya sa likuran ko at humihimas sa dibdib ko. Tapos yung tangkain niyang yung damit ko na ang nagawa ko lang i-cover siya para hindi niya magawa. Wala akong pera. Walang laman ang wallet ko. Paano pag na-terminate ako? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. May utang akong iniisip na kailangan kong bayaran na pwedeng maka-epekto sa iba. Bakit ka nagpunta lang dito? Para makatulong ako sa pamilya ko sa pagpapaaral sa mga dalawa ko pang kapatid, mapagawa ng bahay nila. Kasi yun ang gusto ko, yung mapabago yung bahay namin. Kasi parang hindi ko kayang makita yung pamilya ko na gano'n. Parang salat sila. Natatakot pero inisip ko na lang na para sa pamilya ko to, kaya ginagawa ko to. Kasi hindi ko naman alam yung buhay na dadatnan ko dito eh. Madami ako naririnig na hindi maganda, pero kailangan kong subukan para sa pamilya ko. Kaya lang, mas naging worse yung sa pangalawang amo ko. Pangatlong araw ko sa kanila, June 3, alas 3:30 ng madaling araw. Parang naalipungatan ako. Kasi pakiramdam ko may humihima sa dibdib ko. Medyo dumilat yung mata ko. Nakita ko yung amo kong lalaki na siyang humihima sa dibdib ko. Idinidikit niya sa akin yung baba niya. Tapos minsan maglilinis ako ng cupboard sa kusina. Magugulat na lang ako na may sumasapon na sa pitan ko. May humihimas na. Pumwesto siya sa likuran ko at humihimas sa dibdib ko. Tapos yung tangkain niyang yung damit ko na ang nagawa ko lang i-cover siya para hindi niya magawa. Gaano na kadalas ginagawa sa'yo yun? Almost every day, tuwing umaga. Ilang buwan kang nandoon? 2 buwan. Ba't hindi ka lumaban? Pag ilang days ko pa lang yun, 15 days, wala akong pera, walang laman ang wallet ko. Paano pag na-terminate ako? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. May utang akong iniisip na kailangan kong bayaran na pwedeng maka-epekto sa iba.
maganda yung trato sa akin. Kasi parang hindi ka itrato ng tao. Doon ka papakakainin sa kusina, magtututbrush ka sa harap ng inodoro. Yung ipalabas sa'yo lahat ng winter jacket, tuwing umaga, hindi ka pa nakakapaghilamos ng hamok. Isasalubong sa iyo yung labahin mo, papasok ka ng banyo, kakatukin ka, hindi ka pa nakakagamit, uupo ka pa lang, kakatukin ka na. Sasabihin sa'yo, you're so slow. Tapos kung ano-anong utos dito, utos doon na hindi mo pa natatapos yung unang iniutos sa'yo, may mga kasunod na kumakain ka, patitigilin ka, ipapagawa sa'yo yung mga gawain mo. Late pagkain, late lahat, late yung pagsahod mo. Kukunin mo yung sahod mo, hindi pa ibibigay sa'yo. Ang sasabihin, wala silang pera. Hindi ko naman pwedeng pilitin kasi ang alam ko, termination yon. May iniisip akong utang sa Pilipinas. Kailangan ko magpadala sa pamilya ko. Kaya tiniis ko yung... Nung nararanasan mo yun, ano pumapasok sa isip mo? Tumalon sa building. Tumalon? Ay, Bakit? kasi parang nagkakaroon ka na ng self-pity. Noon ako, wala pa akong masyadong kakilala. Parang wala kang mapaghingahan ng problema mo, wala kang mapagsabihan. Kaya pagka tuwing holiday ko, sa park lang ako sa malapit to, nag-i-stay. Nakikita ko na ibang Pilipina doon, umiiyak. Kung nakaalis ka dun sa unang amo mo, anong pakiramdam? Masaya, parang ako'y nakawala sa hawla. Nawala yung bigat sa dibdib. Welcome ho sa Betun House. This is 25 na 25. But please watch on her. Ito naman po si Betun. Siya yung pinangalan sa kanya, itong shelter, bilang recognition nung mga kababaihan na nag-put up nitong shelter, tumulong sa pag-put up ng shelter. Recognition, tribute doon sa mag-asawa, si Ate Cynthia o si Kuya June, sa kanilang pagtulong, no? Makapag-put up ng mission, makatuwang sa mga OFWs may problema dito sa Hong Kong. Gano'ng katagal ka nagstay sa shelter? Since August 2, 1 month and 2 weeks. Kung hindi ka siguro sa shelter nagpunta, nasaan ka ngayon? Hindi ko alam. Kasi wala naman ako ibang alam na pwedeng puntahan dito. Kamusta ang buhay sa shelter? Okay naman, marami naman kami natututunan. Tsaka nabibigyan kami ng lakas ng loob para harapin yung mga problema namin. Minsan pinasama rin si ano eh, si Ano itong mga ano na to? Ito, nung ako yung pumunta sa mission, sa office ng mission sa Central nung August 2, mag-take ako ng holiday. Na yun nga, pumunta ako sa kanila para humingi ng advice about dun sa nangyayari sa loob ng bahay ng amo ko. Tapos pinagawa nila ako ng ganito na para ipadala ko sa labor, dito sa Philippine Consulate General in Hong Kong. Ano ito? Yung case ko na yung mga ginagawa sa akin ng amo ko dun sa loob ng bahay nila. Ayoko na ganitong kahabang process. Yung mapablock lang sila, okay na sa akin. Yung hindi na sila makakuha ng bagong katulong. Kaya lang hindi naman ako pwede magpa-block hanggat hindi ako nagsasampa ng kaso. Kaya pumayag na din ako. Natatakot
nalungkot ako. Kaya lang inisip ko na pag hindi ko ito ginawa, pwede pa sila makakuha ng bagong katulong na baka mas worse pa ang mangyari sa kanila. Ano gusto mong mangyari sa amo? Makulong, mapablacklist sila at huwag na hayaan makakuha ng bagong katulong. Ito na po, Betun House. Ito ang living room at saka sleeping area din pagka puno na sa loob. So, may team din para sa living room. Actually, ito rin ang aming rooms. Kung mapapansin ninyo, meron kaming kama. So, 10 occupants ang kaya niyan, mga distress workers. Plus, kung talagang walang mapuntahan, lalo na sa mga gabi, so merong dito sa mattress, tsaka dito sa 12, no? May karton na may lalagay tsaka mattress na medyo makapal. Yan. And, so yun na yung aming minimum maximum, 10 and 12. Pero, maximum pa kami full house. Pag wala talagang mapuntahan tsaka puno ng ibang shelters, dito na sa living room. Pero mayroon pa rin kailangan na i-accommodate mo pa rin. Kaya meron kami extension sa may Hong Kong side, sa may Hong Kong West area. So, total, kaya niyang mag-accommodate ng mga 32. Tayo po ay pupunta kayo sa extension, Betun House Extension. Special one. Tao po! Uy, may tao, may tao. Tao po! Hello po, Matilda. Wala ka matira. Meron kami doon sa kusina. Thank you. Ito ang Betun House Extension. Siya po si Edwina, ang Executive Director ng shelter. Ito yung mga kliyente natin ngayon, no? Meron mula sa iba't ibang mga lugar, may Pangasinan, merong Cordillera, merong Laguna, merong Davao, Jensan, yan. May pangangailangan ng shelter kasi nga mga 50 migrant workers yung na-terminate at that time na nakatira sa park, sa beach, sa labas ng simbahan, yung gano'n. So, nandun yung need talaga na may shelter para maipaglaban nila yung kanilang mga kaso. Kapag po may bagong client na pupunta ng shelter, Kakayanin ba nating accommodate? O kung panandalian, gabing-gabi yan at wala talagang matuluyan, kailangan namin isiksik. Pero the following day, inaayos namin kung saan siya pwede. Pero yung kagad may space ba tayo? Kaya ba natin? Yung ganon. Parang, ang ano kagad is rescue. Agad ang nasa isip namin.
siya kasi majority ng foreign domestic helpers noong 1981 ay Pilipino. Pero 1989, doon na nag-start yung... Kasi sa shelter noon, meron kaming 1989, may Sri Lankan, may Indian, may Thai, Pilipino. No, halos lahat ng nationality meron eh. Pero pagdating ng 2000, doon na dumami yung bigla pagdami ng mga Indonesians. You inhale, breathe. So how long have you been here in Hong Kong? 3 years. 3 years. What happened with your case? I'm overstay. Before I'm working 2 months and 3 weeks. My employer they terminated me with 1 notice, and then my employer pay my salary and my air ticket to my agency. And then my agency get all the money because I need to pay my last payment fee, and then I let them take my money because I think they will help me to process again and give me a new employer, but they are not. The shelter assisted you in everything? Yes, because they're really take care of me and give me a place, give me food, and they are nice to me. And we also have so many friends and different country and different language, and we can sharing experience and try to be support each other to be strong. Dito, tulong-tulong kaming nagluluto, nagpe-prepare ng pagkain. By group. By group yung paghahanda namin sa marketing. Tapos may nagma-marketing, may naiiwan dito para maglinis sa kusina, yung iba sa living room, sa bedroom, sa toilet, gano'n. Itong niluluto mo, ano yan? Ano siya? Pritong galonggong. Ilan ang kakain? 16 people kami lahat dito. Kasama sila Ate Buhay, 18. Ganun. Pero ngayon lang nagdumami ng 16. Madalas 14, ganun. Ngayon, Namiligro kami. nasa in dire need kami. Kasi marami kaming mga fundraising dahil nga nung nawala yung Love Ideas project namin, no? Dahil nag-decide na hindi magtuloy. Yung 4th round ng project na yon, hindi nagtuloy. So, ibig sabihin yung budget namin for the remaining last quarter hanggang sa first quarter, nawala yon. Kaya kailangan namin mag-charity cocktails. Meron yan, October 12 yan. Meron kaming emergency appeal. Yung Ganon. public subscription. Oo, yung gano'n. Mahirap. May mga kailangan ka mag-food drive. Ibig sabihin nun, lalapit ka sa mga simbahan para magsabi na mag-donate naman kayo ng bigas, ng mga paminta, gatas, kape, asukal. Yung mga basic needs ng isang shelter. Kasi yun naman ang gusto namin, mag-provide sila ng 3 meals a day. So ito, yung aming wish list, mga kailangan dito sa shelter para sa pangailangan mga residente. Pansin nyo, may mga cross out na yan. So mga individual, mga
mababait na tao, nagbigay sila or mga organizations. At least kailangan pa ng dalawa, maliliit lang, hindi yung malaking masyado. Tsaka folding beds. Kasi kung pansin niyo, sabi ko nga, ito nga, parang makeshift lang talaga siya. Pero kung mapapansin niyo rin ang area ng living room, kailangan din na hindi sobrang luwang. No yun? Pang single lang talaga siya. Dito, hihingi ng donation sa mga tao para sa Mission for Migrant Worker na tumutulong sa mga katulad naming mga nawalan ng trabaho na nabiktima ng mga pang-aabuso ng mga amo. Hirap siya kasi mula doon sa pag-raise ng funds, Sa handling ng bawat ng isa, cases, kliyente. pakikipag-usap sa mga government officials, pakikipag-usap sa mga non-government officials, pakikipag-dialogue sa mga gobyerno para baguhin yung mga palisiya nila. Ang pinakamahirap talaga ay yung pag-raise ng funds, paano siya isusustain. Kasi ang issue ng domestic worker, migrant workers, ay hindi popular sa Hong Kong. Kasi nga, ang karamihan ng mga employer ay yung mga in-check, diba? So, pag nanghingi ka, may experience kami. Noong 1989, nagpadala kami ng parang mga 500 solicitation letters. Dalawa lang bumalik. Yung isa ni-reject, in-acknowledge yung letter, yung isa nag-donate ng 500. Magkano ka naman ngayon? $68. $68. Malaki na ba yan? Hindi pa. Kulang na kulang pa. Bakit? Kasi sa dami na nagiging dumadating na kliyente ng Bituin House, hindi pa sapat siya. Kulang pa. Pero malaking tulong na yan. Oo, makakatulong na. Dagdag tulong na. Simple? Yeah. This one can, this one also can. Aside from cases, counseling, meron kami yung skills development. Meron kaming handmade Christmas card, meron kaming education and training. Meron kaming language lessons, English, Cantonese, yun lang. So, parang ang namin, while nasa shelter ka, hindi siya shelter parang nga siyang eskwelahan kasi may iba't iba siyang lessons na pwede nilang dalahin. Ito yung mga nauna na naming ginawa for Christmas card na gagamitin sa fundraising. This one, Santa Claus, yan. Marami ka nang nagawa niyan. Kunti pa lang kasi babago pa lang ako nag-aaral nitong cross-stitch na to. Dito na lang ako natuto. Natuto akong makinig sa problema ng iba na dati hindi ko ginagawa, na wala akong pakialam sa inyo. Problema niyo yan, bahala kayo. Ngayon natuto akong makinig, natuto akong magbigay ng advice. Tsaka yung mga activities nila na hindi ko naman pinag-aksayahan ng panahon noon, ngayon, na gagawa ko na siya. Ano pa po ang inyong dream para sa shelter?
ano na siya, mag-close down na siya. Yun po ang gusto niyo para sa Oo, kasi yun ang magpapatunay na wala ng abuses and exploitation na nangyayari sa mga foreign domestic helpers. Yun kasi ang aming parameter. Habang maraming tao, habang maraming pumupunta dito, ibig sabihin patuloy ang pang-aabuso at pagsasamantala. Pero pag nagsara na kami, ibig sabihin hindi na kailangan ng aming serbisyo. Nag-develop na yung relationship, no? Na-bridge na siguro yung gap between yung local community at saka yung migrant workers, or nagbalikan na sa kanilang mga bansa, di ba? At dahil may mga trabaho na doon, yung gano'n. Ang dream namin talaga magsara siya. Magsara ang mission, magsara ang Bethune House, yung gano'n. Dahil pag nagsara siya, tapos na ang pagsasamantala at pang-aabuso para sa mga migrante. Sumasama ako sa kanila sa marketing kasi yung iba hindi sila marunong mag-English. Bakit ka nagpunta naman? Wala rin namang ibang trabaho doon eh. Nung hindi pa ako nagpupunta ng Hong Kong, 6 na taon ako nagtrabaho sa bakery. Kaya lang, hindi sapat din naman yung sinasahod ko doon. Yung kapatid kong lalaki, nagtatrabaho sa bakery. Tapos ngayon, may asawa na. Kapatid kong panganay. Tapos yung dalawang sumunod sa akin, nag-asawa na din. So, yung ako na lang ang single. Tapos yung dalawang mas bata, nag-aaral pa, isang elementary at saka isang high school. Hirap din naman ang buhay doon sa Pilipinas, na wala din kasiguraduhan. Mahirap dito. Mahirap po. Dito, kung di kami mag-copras, ay di walang mapapagkakaperahan. Yung kinaki-nag-uuling na eh. Pagkakatapos ko na mag-copras, dahil dito po, ay di tapos na kami dito kung saan po kami inaano mga kasamahan namin dito sa katulang paglulukad. Natutulungan kami. Kasya ho ba yung 1.8? Ay hindi, ay di kami nagkakautang sa kasa. Bago, pag uuwi, ay di ganun. Nagbabayad. Ay bago uli. Magkano utang nyo ngayon? Ay ang binayaran ko namin ay 900. Ay, dito po ang aking parang ano na lang. Minsan nasakit. Minsan po. Pagka nga ho sa trabaho, yun, naroon. Nasabi lang po ng doktor, pasma daw po sa litid. Hindi na mabili namin yung gamot. Siya po sana ang susuporta sa amin. Kulang po ang aming kinikita dito. Hirap po. Wala pong kasiguraduhan na yung kanyang kalagayan. Ba't po kayo pumayag? Sa umpisa po ay maganda ang aming usapan na pangarap din naman niyang makarating sa ibang lugar. Ay kung kayo naman po mangyayari, dito na lang siya. Ay di nga po, sabi ay siya daw ay muntik ng rape ng amo. Yun ang sabi namin, ikaw ay
Namin nga, ay, baka naman mahinga ka ng tulong. Ay, kung makakauwi ka, ay di umuwi na lang. Ay, hindi daw pa naman pwede yung hanggat hindi tapos ang kaso. Abay, masama po sa amin eh. Nagsisisi nga po kami, napayagan pa namin. Ay, ang gusto namin, umuwi na siya. Dito na lang, kahit kami mahirap ay ayaw namin mapapahamak ang aming anak. Sabi ko sa nanay ko noon na pag-uwi ko, gusto kong mag-take ng pag-aaral ng college. Sabi ng nanay ko, kung hindi ako mahihiyang mag-aaral kahit sa edad ko ngayon, pipilitin nila. Tutulungan nila ako. Hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral, high school lang. So kaya ka nag-Hong Kong din para makapag-ipon, para makapag-college? Oo. Gagamitin kong pang-negosyo para may makasuporta sa kung makapasok ulit ako sa kolehiyo. Kaso may naipon ka ba? Ang Wala. kolehiyo? Wala kasi hindi ko naman natapos yung kontrata ko. Ano na ang kolehiyo? Wala na. Sa mga kapatid na lang. Sa kapatid na lang aasa na sila makatapos. Sila na lang tutupad ng pangarap mo. Pipilitin ko maibigay sa kanila yun. Bakit ka may utang sa Pilipinas na? Sa placement fees, 75,000 pesos. Saan mo inutang? Sa lending company na itinuro sa amin ng agency. Alam mo ba na hindi kailangan ng placement? Hindi ko pa alam nun. Placement fee na yun, magkano binabayaran mo doon kada buwan? Mahigit 2,000 Hong Kong dollar. Magkano ang sweldo mo sa isang buwan? 3,920. Mahigit sa kalahati ang nakukuha sa sahod ko para ibayad sa lending. Hindi ka ba nagtaka nun? Nagtaka rin. Kaya lang parang kung kailangan ko, kasi pagka hindi ko binayaran, maaring yung co-maker ko sa Pilipinas, guluhin nila. Kasi yun ang sabi nila, personal loan daw namin yun. Kami nga ngayon, nagbabayad pa rin yung aming mga ginastos. Ganong malaki ang nagastos din sa kanya. Diba, nagastos ho lahat-lahat nun ay 130 eh. Yun yung iba ay utang niya doon sa amo niya. Yung iba, hindi kami ng utang dito, bali 60. Bayad na po pa iyon? Ay di, meron pa hong natitirang bali 6,000 pa. Paano niyo ho binayaran yun? Ay di kami ho na may mga baboy, binibinta namin siyang iniaano. Bagay sa Kopra, sinuhulog-hulugan namin. Bago sumali nga ako sa utangan na TSPI. Yung binayad niyo ho utang din? Utang ko sa TSPI. Babayaran niyo rin yan? Linggo-linggo naman ang aming pagbabayad doon, hulugan. Yung 10,000 ay di 500 linggo-linggo. Nabayaran mo ba ng buo yung placement fee? Hindi, kasi nung mag-terminate ako, tumawag ako sa agency na sinabi kung paano yung lending ko. Hindi ko na mababayaran. Sabi nila, hindi, kinakailangan mo yung bayaran kasi tutubo ng tutubo. Yung sinabi ko sa kanila, bakit ko babayaran? Nag-terminate na nga ako ng kontrata. Saan ako kukuha ng pambayad? Kaya nung sinabi na bayaran ko yung lending na yun, tumawag agad ako sa consulate at nagpaset ng schedule para ma-waive yung lending ko. So nawala nung sinumbong mo sa consulate? Nawala. Nakipagharap ako sa agency ko. May placement fee pa rin. Illegal nga lang ang collection. Yan ay pagtatakip sa isang illegal na activity, which is collection of agency fees from household service workers going abroad.
ng isang legal na transaksyon, which is money lending. At yun ay nananatiling ganito. Yun ang ibig namin sabihin. Kailangan maging aktibo rin ang POEA. May mga ilan tayong mga OFWs na nagkakaproblema talaga dyan. So pagpunta naman sa amin, kaagad nating pinoproseso yung kaso na yan. At hindi natin yan tinotolerate kasi maliwanag naman sa atin na ang priority natin yung protection at tulong sa mga OFWs, no? Ayos lang ho sa inyo yun, hindi siya nakapagpadala. Ay, alam naman, pilitin siya namin ang pilitin ay wala naman trabaho. Ay, baka lalo lang ho siyang mahirap. Ang pag-iisip, ay di. Titiis na lang kami. Hindi na naipaayos at wala. Naasa kami kaya tutulungan kami sa padala. Hanggang ngayon may hindi pa uli. Yun po ang pangako niya sa inyo. Tutulungan kami pagpapabahay. Parang pagkaramdam ko yung wala akong kwentang anak. Ganun. Kasi yung pinangako ko sa kanilang makapagpagawa ng bahay, parang hindi na matutupad. Yung ganun. Yung makatulong ng pagpaparal sa dalawang kapatid, parang nawala na. Parang nawala na ako ng pag-asa. Kahit anong mangyari, gagawa ko ng paraan para matupad yung mga pinangako ko sa kanila. Natutulungan ko sila sa pagpaaral sa dalawa kong kapatid. Na hindi ko sila iiwan. Kahit na marami akong nagawang mali, mas priority ko pa rin pamilya ko. Yung sitwasyon nila. Gusto kong mabago. Galing po doon sa aking anak na nasa Hong Kong. Pinadala niya po dito? Opo. Nabuksan niyo na ho yan? Hindi pa po. Ba't hindi niyo buksan? Alam ko po dadating po yung aking bata yung aking anak. Gusto po namin pag bukas ito, narito po siya. Pag natapos yung kanyang kaso, ay di talagang umuwi na siya dito. Dito na kahit mahirap ang buhay dito, ay maiging sama-sama din eh. Kung pwede nga araw-araw mo silang makita, di ba? Ayoko makita sila na naghihirap. Mas gusto ko pa ako nung maghirap kaysa sa kanila. Kaya kung talikuran yung sarili kong kaligayahan para sa kanila. Kung ikaw ang natatanging hibla ng pag-asa upang ang inyong buhay na may guminhawa, paano kung magkabuhol-buhol ang tadhana? Di maaaring mapigtas alang-alang sa kanila. Abot kamay na sanang mga ulap lumilipad kasama ang pangarap. Paglapag sa bangungot ay namulat. Nasaan ang pangakong pilit nilihis sa aking palad?
pang-lighten din ng kanilang mga problemang nararanasan. Ito ay mga watercolor painting na ginawa ng mga residente. Ito yung buhay niya noon. No? Tapos pumunta sa Hong Kong. Ang natsyempohan niyang employer ay bad, kaya parang monster ang ginawa niya. Tingin niya dati itong kanyang plano sa buhay, 3 yan, tapos parang nagkabali-bali, gawa nung hindi naging maayos yung employment niya rito. I-report ako sa pulis at titingnan ko ang status ng case na isinampa ko laban sa amo kong lalaki tungkol sa ginawa niya sa akin. Bakit gusto mong i-atras yung kaso? Kasi gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Kasi alam ko, although hindi naman alam ng magulang ko yung talagang nangyayari sa akin dito, pero alam ko nag-aalala sila kasi alam nila na wala na akong trabaho ngayon. Pero bakit, iniisip na bakit ako nag-i-stay pa rin dito? Eh, wala naman na akong trabaho. Kaya, para ayoko na silang mag-alala. Ayoko na silang bigyan ng dagdagang alalahanin pa. Yun, ang frustrating yun. Pero you cannot, hindi mo sila masisisi eh. Kailangan mo pa rin irespeto sila. Pero bago yung parang kailangan mo rin sa kanilang, sa amin kasi ginagawa namin, we try nga i-convince sila. Makita namin yung options. Siyempre, ang intention niya ng pagpunta rito sa police station, no? Para malaman kumusta na yung development ng investigation sa kasong sinampa niya. So, ang sabi ng police officer, sinampaan na nila ng kaso ang employer. So, ngayong araw na to, kaninang umaga, nagkaroon ng court hearing. Hindi nga lang pa-determine kung nag-plead guilty or not guilty ang employer. Gawa ng hindi pa nila nare-receive yung result mula sa korte. Malamang not guilty ang plead ng employer. Gawa ng siyempre, hindi naman naamin ka agad dyan. So, ibig sabihin, magkakaroon yan ng court hearings. Kahit papano naman, natuwa ako kasi may talagang ginagawa naman nila yung nilang sa investigasyon, yung kahit papano na-charge na yung amo ko. So, nung nalaman mo na sampahan na ng kaso, tutuloy mo na? Itutuloy na. Anong natutunan mo sa lahat ng ito? Yung maging matapang. Alamin lahat ng rights. Para hindi na ulit mapagsamantalahan ng ibang tao. Yung karapatan mo hindi nakawin sa'yo ng ibang tao. Bawat araw mo sa shelter, anong paulit-ulit mong naiisip? Umuwi ng Pilipinas. Gusto ko na makasama yung pamilya ko. Makita yung mga magulang ko. We have residents leaving, no? Back to Indonesia. Thank you. Back to Philippines. And since they are leaving and we will not be meeting them again, we still do not know when can we meet them again, yeah? So, we usually send off messages. Let's make it louder. So, you first, please make your voice louder. Thank you so much for your help. Being stronger to fight my employer. And before so afraid, I'm so scared. But now I'm so happy. Do not forget about the learnings that you had here in Hong Kong for your, specifically about your case and the learnings from others' cases when you go with them to different government offices will remain
your inspiration also to be sure, to ensure that you will never allow anyone to abuse you or disregard your human rights as workers, as women, as domestic workers, and as human beings. Yeah? 3 big claps for her. 1, 2, 3. Yan. Ako. I said this is for your family. Thank you. Actually, you don't need to give a gift, no? We are already happy when we find you very strong. Yung frustration, nandiyan yan sa amin. Yung one nga kung ang kaso ay hindi, hindi siya nag-win, hindi siya nag-prosper sa madaming kadahilanan. Ang isa rin yung parang walang nababago. Yung shelter, masasabi namin na nagagawa ng shelter, yung kanyang objectives and services niya sa mga migrant workers, iba-ibang lahi. Pero yung doon sa frustration na bakit ba hindi matigil itong nararanasan ng mga kababaihang migranteng manggagawa sa iba't ibang bansa? Kinakailangan ba na parang mahiwalay sa pamilya? Kung hanggat walang trabaho sa ating bansa, sa Pilipinas, siyempre, ang only option ng ating mga kababayan ay lumabas ng bansa. Kaya either mamatay ka sa gutom o iwanan mo yung pamilya mo. Kasi tanungin mo yung mga migrante, kung meron kayong the same amount of wages na nare-receive sa Pilipinas, saan kayo? Magkakatulong pa ba kayo sa Hong Kong? Sasabihin sa'yo, hindi. Bakit ko naman iiwanan ang pamilya ko? Ang sweldo ko ganito na. Bakit ako magkukudkod ng kubeta ng may kubeta? Mag-alaga ng anak ng may anak? Naisip namin yung aming anak. Kung inapahamak, marami baga naman nung nangyayaring pinapatay ang Ay, kaya sabi niya. Mahigit hindi nangyari sa kanya. Natatakot ho ba kayo hindi makabalik siya? Ay, oo. Naiyak na lang ho kami. Ayun. Hindi man namin kaya siyang pauwiin. Walang magagawa ko kami. Mag-aantay sa kanyang pag-uwi. Wala mong magagawa kung hindi siya makaka-uwi kaagad. Kasi hindi ko natupad yung gusto ko. Hindi ko nagawa yung gusto ko para sa kanila. Babalik ka pa? Kung para sa kaso ko, oo. Para maituloy yung kaso. Yung trabaho mo? Kung makakahanap dito, hahanap nila. Kung wala? Siguro sa iba. Ibang? Bansa. Hindi sa Hong Kong. Pag-uwi mo ng Pilipinas, anong bit? Dignidad. Dahil hinarap ko to ng buo. Gusto mo pa rin maging OFW? Oo. Kahit mahirap? Oo. Dahil? Dahil iyon lang ang option
para matupad ko yung pangarap ko. May nagsabi na mapalad ka kapag narating mo ang luntian, masagana na lupang